Nahaharap ngayon sa copyright infringement lawsuit ang hit song ng BTS na Swim matapos akusahan ng tatlong songwriters mula sa United States ang kanta na umano'y may pagkakahawig sa kanilang unreleased demo. Ayon sa mga ulat, naghain ng kaso sina Steve Cooper, John Sandler, at Graylin Johnson sa United States District Court for the Central District of California noong July 8. Sa kanilang reklamo, sinabi ng tatlo na ang Swim, na lead single mula sa latest album ng BTS na Arirang, ay may substantial similarities sa kanilang sariling demo na may kaparehong title. Kabilang sa mga pinangalanan sa kaso ang Hybe, Hybe America, Big Hit Music, at ilang co-writers ng kanta, kabilang sina Derek Milano, James Essien, at Ryan Tedder. Gayunman, hindi kasama sa lawsuit ang mismong BTS members. Hindi rin kasama sina RM at producer Pdog, kahit pareho silang may writing credit sa kanta. Ayon sa mga nagreklamo, sinimulan nilang gawin ang kanilang version ng Swim noong early 2025 at natapos ang demo noong March ng parehong taon. Sinabi nila na ipinadala ang demo sa ilang music industry contacts, kabilang umano ang executives ng artist publishing group gamit ang music sharing platform na Disco. Doon umano nagsimula ang posibilidad na makarating ang demo sa mga taong kalaunang naging bahagi ng paggawa ng BTS version ng Swim. Para suportahan ang kanilang claim, kumuha ang plaintiffs ng musicologist na si Alexander Stewart upang ikumpara ang dalawang kanta. Ayon sa complaint, nakita umano ng musicologist ang pagkakahawig sa title hook, harmony, texture, rhythm, at lyrics ng dalawang works. Dahil dito, hinihiling ng mga nagreklamo sa korte na ipatigil ang karagdagang commercial use ng Swim, bayaran sila ng damages at profits mula sa kanta, o kaya naman ay kilalanin sila bilang co-writers at bigyan ng bahagi sa copyright royalties. Mariin namang itinanggi ng Big Hit Music ang aligasyon. Ayon sa kanilang pahayag noong July 10, ang Swim ay isang independent creation at ang mga akusasyon sa lawsuit ay unilateral at unsubstantiated. Sinabi rin ng agency na haharapin nila ang usapin sa tamang legal process. Sa kabila ng kaso, nananatiling matagumpay ang Swim sa music charts. Nag-debut ito sa number 1 spot ng Billboard Hot 100 noong March at umabot din sa number 1 ng Billboard Global excluding United States chart noong April. Pagsapit ng June, nakapagtala na ito ng 8 weeks sa number 1 spot ng Billboard Global excluding United States chart, na tumabla sa Dynamite bilang isa sa longest-running chart toppers ng BTS sa naturang ranking. Nanalo rin ang Swim bilang Song of the Summer sa 2026 American Music Awards na ginanap sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas noong May. Sa ngayon, dadaan pa sa legal process sa United States ang kaso upang matukoy ng korte kung sapat ang mga sinasabing pagkakahawig para maituring na copyright infringement. Habang wala pang pinal na desisyon, malinaw ang dalawang panig. Iginiit ng songwriters na kinopya umano ang kanilang demo, habang naninindigan naman ang Big Hit Music na orihinal at independent creation ang Swim.